Sige po, tayo pong lahat ay dadako sa atin pong panalangin. I know that we are all excited to encounter the Lord, the Holy Spirit once again. Hallelujah. Shall we just close our eyes? Let us bow down our head. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We give you the highest glory, honor, and praise, O God, that you deserve. Kabanal-banalang Diyos, ang aming mga puso po ay naninikluhod sa oras po na ito. We declare that you are God. We declare that you are the King, the Lord of Lords, and the King of Kings. Jesus, Jesus, Jesus. We call upon your name. We call upon the name of Jesus, the name that brings healing, the name that brings life, the name that gives peace and joy and miracle. We call upon that name of Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Dinedeklara po namin ang pangalan mo sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng kalagayan, anumang kabigatan, anumang pangangailangan, anumang sakit at karamdaman, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus ay kaya mong bigyan ng katagumpayan. Panginoon, napakamakapangyarihan po ng iyong pangalan sa lahat. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord, for this wonderful opportunity na muli po kami, Panginoon, makapunta sa lugar po na ito, makapanood ng live stream na ito, Lord, na kung saan walang pangalang tinataas, kundi ang pangalan mo lamang. We just want to exalt, lift up the name of Jesus. Walang ibang bida, kundi ikaw lamang, Panginoon. Walang ibang pangalang mapaparangalan, walang ibang pangalang maitatanyag, kundi ang pangalan mo, Panginoong Hesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa oras po na ito, nagpapakumbaba po kami and we acknowledge our nothingness without you. Lord, samahan mo po kami. Gabayan mo po kami sa pag-aaral ng inyong mga salita. Sa amin pong morning devotion, I pray na patuloy po kayong kumilos. Na lahat ng mga manonood ay makakaranas ng kilabot ng iyong presensya. Lahat ng manonood at susubaybay, may gagawin kang mga bago at dakilang bagay sa kanila sa pangalan ni Jesus. Maraming tao ang mababago ang buhay. Maraming tao ang gagaling sa sakit at karamdaman. Hindi nila ma-explain kung paano nangyari. Ito ang sinabi ng doktor. Ito ang sabi ng doktor na sakit ko. Pero sa pangalan ni Jesus, hindi po namin ito wini-welcome sa amin. Dalangin ko kumilos ka at gumawa ka ng himala. Mga bagay na hindi kayang i-explain ng tao because you are our great physician. You are our Jehovah Rapha. You are our great healer, Lord. Tanggalin mo ang lahat ng anumang sakit at karamdaman na nilagay ng kaaway sa aming katawan. In Jesus' name. From the crown of our head to the sole of our feet, Lord, let your healing flow. Let your healing flow, Lord. Even the peace. Tanggalin mo lahat ng pag-aalala at pagdududa. Tanggalin mo lahat ng takot, Panginoon. At palitan mo ng kapayapaan na nagmumula po sa inyo. You are very much welcome, Lord, to stay here in this live stream today. We welcome you. Ano man pong mga hadlang at balakid ay tanggalin mo, Panginoon. Linisin mo po ang bawat isa. Ano man pong kasalanan ng aming nagawa sa isip, sa salita at sa gawa,
Patawarin mo po kami. Linisin mo po kami. Dalisayin mo kami, damitan mo kami ng kabanalan at ng katwiran mo. Ayaw po namin humarap sa iyo, Panginoon, this very moment, Lord, na meron po kaming mga tinatagong kasalanan. Kaya Lord, hayag sa iyo ang aming mga puso. Hayag sa iyo ang lahat ng aming ginagawa. Patawarin mo po kami. Linisin mo po kami, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami. Magpakahayag po kayo. Salamat sa umaga pong ito, sa patuloy na pagsama at paggabay mo. Anoint mo, Panginoon, ang live stream na ito, ang devotion po namin. Anoint me, anoint your message, anoint every hearts ng mga manonood. Tinataas ko po sa iyo ang lahat ng mga first-timers, sa lahat ng mga first-timers na sa unang pagkakataon ay makakapanood ng live na ito. Lord, hindi aksidente why they are here. Lahat ng mga pumapasok dito, libo-libong mga tao ang napapadaan sa live stream na ito. And this very moment, I pray, Lord God, na kausapin mo sila. Panginoon, magpakahayag ka sa kanila. Dalangin ko po, Lord, na hindi sila lalabas ng live stream na ito, na hindi nila na-encounter ang pagmamahal mo. Maaaring nakakaramdam sila ng mga kabigatan, mga problema, nakakaramdam sila, Panginoon, nakawalan ng pag-asa. But I pray, Lord God, that you will speak to them, that you will touch their hearts, and they will never be the same again. They will never be the same again. Speak to these people, Lord. In Jesus' name. Maraming salamat po. Salamat sa araw po ng ito, na kung saan ikaw ay kikilos, kung saan ikaw ay magpapala, ikaw ay gagawa ng himala. Kiniklaim po namin, Lord, ang iyong pagsama. Kiniklaim po namin sa oras na ito ang isang bukas na kalangitan. Bubuhos ang iyong mayamang pagpapala. Bubuhos ang iyong pabor. Bubuhos, Panginoon, ang lahat ng pagpapala mula sa kalangitan. At narito po kami, Panginoon. Give us that faith to believe. Give us that faith to believe that we already receive in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran, and we are so excited to hear once again your word for us today. Hayaan mo na ang bawat salita mo ang magturo, ang mag-correct, ang magbago sa amin. Speak to thy word. We are listening, Lord. We are listening. Maraming salamat po. Take full control of everything. We love you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. To God be the glory. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. We are so excited po, mga kapatid. We are so excited. Ano kaya ang sasabihin ni Lord sa atin ngayon? At ano kaya ang gagawin ng Panginoon ngayong araw? Yeah, so let us welcome po lahat ng mga first-timers po natin na sa unang pagkakataon ay nakapanood ng atin pong live stream. Pwede po ba na mag-comment po kayo ng me at kung saang lugar po kayo nanonood? Kung kayo po ay first-timer, lagay nyo po me watching from Luzon or me watching from Bulacan, ganyan. And we would like to welcome you here. Ayan. So, welcome po sa bawat isa. Okay. So, hello po kay Melissa from Taiwan, kay Trudes from Isabela, Mia from Japan, Anmer from Iloilo, Alex from Cotabato, Lala from Cavite. Hello po. Aha, dami. Praise God. Come and Get Me from Leyte, Winter from Batangas, Kuya M from Japan, Aya from Taiwan, Gerald Bitalo from Samar, Kuya Verns from Agusan del Sur, Jazzy from Baler Aurora. Wow, talaga, been watching for a week now from New York. Hello po. God bless you po.
Dieter from Taiwan, Belle from Kamsur, Cecilia from Bacolod, Striker from Mindanao, Sarangani, John from Taiwan, hello po. Sa lahat ng mga nasa Taiwan, kita-kits po tayo dyan. I'll be there from February 9 to 22 po. Belle from Kamsur, Cecilia from Bacolod, Striker, hello po. Yan, CA from Valenzuela, Salsoy from Bacolor. Amen. Yan, ang dami. From Masbate si Maya. Amen. Marivic from Bulacan. Hello po. Indonesia. Yan. Jelly from Iloilo. Queen Savage from Pasay. Olive from Antique. Nan from Oriental Mindoro. Lady from Caloocan. Sweet Babes from Europe. Rain Villanueva from Agusan del Norte. Amen! Mga kapatid, i-welcome po natin lahat ng ating mga first-timers. We love you from Heart to Heart Community. God bless you all po. Wow, ang dami po nating mga first-timers. Hello po, Susan from Japan. Amen. Mona Lisa from Nueva Vizcaya. Welcome po natin sila. Welcome po sa inyong tahanan. Welcome home. Dito po ay safe space nating lahat. Amen. Walang judge. Walang condemnation. Walang judgmental. No judgment. Malayang-malaya po kayong tumambay, matuto, makinig dito. At meron po tayong group chat. Meron po tayong FB community na pwede po tayong mag-join. Meron din tayong group for Taiwan mission trip natin sa February 9 hanggang 22. Kaya sa lahat ng mga nasa Taiwan, God bless us all po. Kita-kits po tayo dyan. Okay? Feb 9 hanggang 22. So, I'll be staying po sa Taipei. Yeah, all for the love of God. Yeah, thank you so much po. Yan, welcome po. Wow, God is so good. So, join lang po kayo. Then, we also have YT channel. Pwede po tayong magpunta sa atin pong YT. Search nyo lamang po Harold Nicolas Cruz para po mapanood nyo po yung mga previous devotions po natin. So, ngayon po ay nasa Genesis chapter 10 na po tayo. So, starting January 1, pinag-aralan po natin ang Genesis chapter 1 hanggang 9 kagabi. Ngayong umaga, Genesis chapter 10. Balikan nyo po para makita nyo po yung mga insight, yung background ng chapter po na yon. Matuto po tayo, mas makilala po natin yung mga Bible characters. Yan. So maganda po na ngayon 2026, isa sa mga goals natin ay matuto ng salita ng Diyos. Sa Taipei po, parang yung binuk sa akin ni Ate Jen, Hotel, ano yun? Hotel Richardson ata. Teka lang, titingnan natin. Yung hotel na aking pag-i-stayan ay sa Hotel Midtown Richardson. Yan, Hotel Midtown Richardson. So punta po kayo doon. Sa lahat ng mga sa Taiwan, Hotel Midtown Richardson. Okay, so yeah, let's start our devotion for today. I know that we are all excited. Sige po, Ate Venus, Ate Jelay. Okay, so Genesis chapter 10. So please get ready po, your Bible, your notebook for notes, and your pen. Yan. Nakahanda na po ba? Sino po dito ang nakahanda na at excited nang makinig ng salita ng Diyos sa araw po na ito? Amen! Wala pong aalis.
Sama-sama po tayo na matututo at magpapakalalim. Sa lahat ng gustong mag-join ng group chat, sa lahat ng gustong mag-join ng FB community, mag-chat lang po kayo sa akin para ma-message ko po sa inyo yung link. Okay? So just chat me. Pwede dito sa TikTok or pwede rin sa FB Messenger. Harold Nicolas Cruz po. Amen. Chapter 10 na po, Ate Jen. Chapter 10 sa Genesis. So, pwede po nating mabalikan sa YT lahat po ng mga previous devotions natin from Genesis chapters 1 to 9. Yan. So, ngayon po, Genesis chapter 10. Okay. So, ang title po ng atin pong pag-aaralan for Genesis chapter 10 is entitled, Placed by God, Not by Accident. Placed by God, not by accident. I am always praying po, di ba kung mapapansin nyo, that every day, may mga first-timers po tayo. And I am always saying po in my prayer na hindi aksidente kung bakit nandito sila ngayon. Kaya sa lahat, bawat isa po sa atin, no? Hindi aksidente kung bakit ka nandyan sa ganyang kalagayan. Hindi aksidente kung ba't nanonood ka ngayon. Hindi aksidente kung ba't nandyan ka sa bansa na yan. O kung anong ginagawa mo, nag-aaral ka, dyan sa school na yan, nagtatrabaho ka dyan sa company na yan. Lahat, may dahilan ng Panginoon. God placed you there because He has a purpose. He has a plan. It's not by accident why you are there in that country, in that place. It's never an accident. So Genesis chapter 10, minsan po, ito yung chapter na ini-skip natin. Bakit? Kasi ito yung genealogy eh. It looks like a genealogy. Diba? Yung sinasabi dito na the descendants of Japhet were Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, the descendants blah blah blah, descendants, ang dami. Puro descendants. Anak ni ganito, lahi ni ganito, lipi ni ganito. But you know what? Itong chapter po na ito answers a deep question many people ask. Alam niyo kung ano yung tanong na yon? Why am I here and where do I belong? Natanong niyo na ba yan minsan sa sarili niyo? Bakit ako nandito? And where do I belong? Para kanino ba dapat ako? Why am I here and where do I belong? Siguro naisip na natin yan o natanong na natin yan once in our lifetime. Bakit nga ba ako nabubuhay? What is the purpose of my existence nga ba? Where do I belong? Where do I belong? Para kanino ba ako? Alam niyo yung pakiramdam na out of place ka? Alam niyo yung pakiramdam na parang hindi ka belong? Masakit po yun, di ba? Masakit yun. Yung parang pakiramdam mo, hindi ka belong doon sa grupo na yon. You are out of place. Pero dito po, sa presence ng Panginoon, lahat tayo welcome. This is the community you belong to. Amen? So if you are looking for that community na makakatulong sa inyo para mag-grow spiritually, this is the right place. Hindi dahil ako to o kayo to, hindi dahil ito yung community natin. Why? Because the presence of God is here. He is the reason why we are conducting this daily devotion. He is the reason why we want to reach out more people to go back to Him. And this Genesis chapter 10 reminds us na ang nations, ang cultures, ang families, they exist by God's design.
not by accident. And before people built towers to make a name for themselves, God already knew their names. Alam mo ba na kilala ka na ng Panginoon? Kilala ka ng Diyos. Alam ng Panginoon kung ano ang mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon. Kilala ka ng Panginoon. Alam ng Diyos ang buhay mo. Amen? So magkaroon lang tayo ng konting insight. Okay, magkaroon tayo ng... Yes, kahit po ang bilang ng ating buhok ay alam niya ang bilang. Alam niya ang bilang. So after the flood, insight lang po, konting background lang, no, dito sa Genesis chapter 10. After the flood, God fulfilled His command to fill the earth. And Genesis chapter 10 record kung paano po ang mga anak ni Noah na si Shem, si Ham at si Japheth spread into nations, regions, and tribes. Okay, napuno ng maraming mga tao. And this chapter, Genesis chapter 10, shows us God's hand in history long before kings, empires, or governments existed. Bago pa man ang lahat ng mga bagay po na ito, nakita na natin ang kamay ng Panginoon sa bawat kasaysayan. Nakita na natin ang Panginoon. Sino po dito ang mga born again or Christian believers because of your parents or grandparents? Meron ba dito? Yung lumaki kayong Christian believer na talaga? Okay, yan. Praise God. Oh, that's nice. Ayan, so marami. Okay, marami rin. Kasi ako, sa pamilya namin, hindi po eh. Sa pamilya namin, ako po yung unang na born again. So my grandparents, my parents, iba po ang kanilang mga paniniwala. Iba ang kanilang pananampalataya. So nung ako po ay na born again, so alam niyo na yung kwento ko, 5 years. After ko na-born again yung mother ko. And after 11 years, yung papa ko naman. Hanggang lahat naman, hanggang buong pamilya po namin ay nakikilala na rin po sa Panginoon. And we praise God for those people. Salamat po, di ba? Doon sa mga family members natin na nakakilala kay Lord at naipasa sa susunod na henerasyon yung kanilang pananampalataya. So now to all of us na nanonood po ngayon, kung meron man kayong ipapasa at ipapamana, syempre magpapamana kayo sa mga maiiwan natin pagdating ng araw. Sana po hindi lamang po kayamanan ang maipasa natin, kundi ang pagkilala kay Kristo. Yung pananampalataya natin. Kung kayo po ay mga magulang, kung kayo po ay mga lolo't lola na sa oras po na ito, sana maimpluwensyahan niyo po ang inyong mga pamilya ng pananampalataya na meron ka. Amen? Ipasa niyo po yung pananampalataya na yun sa kanila. Yun po yung ipamana niyo sa kanila. Amen? Yan yung mga laking Sunday school. Wow, praise God, Gigi. God bless you. Sana po, gawin po natin ang lahat ng ating makakaya. Kayo po ang mag-aya sa inyong mga mahal sa buhay. Tara, attend tayo ng church. Di ba sana tayo po yun? Bilang mga magulang, exercise your authority. Exercise your authority po. Nawa po magkaroon kayo ng boses sa pamilya. Kayo po ang magsabi sa kanila, tara, attend tayo ng church. Tara, sumamba tayo. Tara, pray tayo. Amen. Kaya yan, not me. Ako, I waited 5 years for my mom and 11 years for my father po. Bago sila nakakilala kay Lord. Amen. Kaya yan.
Kaya yan. So God bless po. Ang panalangin ko, sama-sama isang pamilya, sumasamba sa Panginoon. Tama, Mami Jing. Praise God! Yan. Wala naman silang magagawa di ba? Isama nyo sila sa church. Sama nyo sila. Huwag nyong kalimutan. Alam nyo, okay lang na may mga bata sa church. Maganda nga yun, kahit maiingay yan, yung mga batang maliliit. Kahit maiingay yan, sila ang future ng church. Wow, praise God, Ate Candy. God bless you, Shell. So yun po, dalihin natin ang mga mahal natin sa buhay, okay, sa simbahan. Hindi lamang sa simbahan, syempre, kailangan mai-apply natin lahat ng mga tinuturo sa atin. Pero maganda na sama-sama tayong sumasamba bilang isang pamilya sa isang tunay at buhay na Diyos. Pwede ko bang ipag-pray kayo saglit? I just wanna pray for you. Kung meron ka pang family member na hindi pa nakakilala kay Lord, taas mo yung kamay mo. I will pray for you. Hallelujah. Thank you, Lord. We glorify you, God. We honor your name. Maraming salamat po sa buhay ng mga kasamahan ko po dito. Lord, they desire and they have this prayer na ang bawat family members po nila ay makakilala po sa inyo. At dinadalangin ko po, buksan mo ang pintuan ng kaligtasan sa bawat family members po namin. Tinatayuan po namin ng iyong mga salita, as for me and my house, we will serve the Lord. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Hindi lamang po kami, kundi ang aming buong pamilya ang makakakilala sa iyo. Tinataas po namin, Panginoon, ang bawat family members ng mga taong ito. Alam mo yung prayer nila na magkasama-sama sila mag-church, magkasama-sama sila makakilala sa iyo. Lord, honor the desires of their heart. Honor their faith. Gumawa po kayo ng paraan na kung saan ang mga taong ito, ang family members nila ay makakakilala sa iyo. In Jesus' name, gumawa po kayo ng paraan, Panginoon. I speak life, I speak blessing, I speak favor and protection, and I speak salvation to all these people. Cover us with your most precious, powerful blood. I-unite mo ang bawat pamilya, pagpalain mo ang bawat pamilya, palakasin mo, pag-isahin mo, magkaroon ng pag-uunawaan, magkaroon ng pagmamahalan at kapayapaan sa bawat pamilya. Restore all the broken relationships. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. God bless you po. Pwede kayo mag-join sa GC namin. Pwede kayo mag-join sa group chat. Tsaka sa FB community. Amen. Yes po. We serve God in different religion. Pero kagaya ng like ko sinasabi dito, hindi po relihiyon na makapagliligtas sa atin. So kahit anong religion nyo, pwede kayo umattend dito, pwede kayong umistambay, makinig lang, mapagpala. Hindi relihiyon ang pinag-aaralan natin. Siya ay tao. Siya ay Diyos. 100% human, 100% God. Jesus. And Jesus is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. Kaya kahit na anong religion mo, basta may pananampalataya ka kay Jesus, basta sinuko mo yung buhay mo kay Jesus, you will be saved. You and your household. We are saved by grace through faith, not with good works. Amen? Mga kapatid, okay lang, tap tayo ng screen para mas ilabas tayo ni TikTok sa mga viewer, sa mga nanonood dito ngayon. Tapos, share and repost po tayo. Tuloy-tuloy lang sa pag-share. Tuloy-tuloy lang po sa pag-repost. Ayan. Share and repost our live. Maraming salamat po. Yan. Sweet Noemi, God bless po. At sa lahat ng mga bago po dito, again,
You may join our community, our group chat. You may subscribe to our YT channel, FB community. Message lang po kayo sa akin. Okay? Para maka-join po kayo. Mag-message kayo dito sa TikTok, tsaka sa akin pong FB Messenger. Chat lang po kayo. Message lang. Thank you po sa lahat ng mga nag-share at nag-repost. Thank you, thank you, thank you. Okay, so point number 1. Point number 1. Once save, always save, Pastor. Anong stand nyo? Ako po, personally, hindi po. Ako po, I believe na ang salvation po, of course, galing sa ating Panginoon, sa pananampalataya mo, sa ating pong Panginoong Yesus, but you need to work it out. You need to work it out. Kasi kapag inisip mo na once save, always save, for example, ikaw naniwala ka na basta naligtas ako, ligtas na ako habang buhay. Eh, paano kapag wala naman nagbago sa buhay mo? Naniwala ka lang naligtas ka, pero doon ka pa rin sa dati mong buhay, nagkakasala ka pa din, etc. So, paano kapag dumating na yung pagkakataon na, ayan na, magra-rapture na, hindi pala totoo yun, yung one save, always save. Eh, di naiwan ka sa rapture. Pero tayo, na binabantayan natin yung buhay natin at ang alam natin na yung salvation natin, kailangan talaga nating i-work out every day. So at least, kung totoo man yung one save, always save, o kung hindi man, at least, ligtas tayo. So, nilalagay lang natin yung sarili natin doon po sa mas safe po tayo. Kasi paano kung yung one save, always save, naniwala ka, tapos nagkakasala ka, eh dumating bigla si Lord, naiwan ka pa sa rapture. So, yun. Tama. Ang tunay na, yon, we are saved by grace through faith. So, yun po yung paniniwala ko. Oo, kasi meron talaga naniniwala na gano'n, na one save, always save. Na basta tinanggap mo si Jesus as Sir, Lord and Savior, kahit na anong gawin mo sa buhay mo, ligtas ka pa rin. So, parang walang pag-iingat sa buhay. So, wala ka ng pagre-repent. Parang ganun lang yung sa akin. So, yun, sa akin, kapag nakilala mo si Lord, matik, kailangan may pagbabago sa buhay mo. Hindi po. Hindi yung about sa mga baboy and jewelry. Yes, di ba sabi ng Lord, nananatili hanggang wakas ang maliligtas. Tama. Oo, ganun nga eh. So, iniingatan lang natin yung sarili natin. Yan, tapos si Ate Jen, Pastor, inalis ko na po dito sa bahay lahat ng feng shui stuff sa bahay. Wow, praise God, Ate Jen. Praise God. Alam nyo, hindi ko po kayo pinipilit na agad-agad. Alam nyo, si Tita Cynthia ganyan din. Tapos nag-message siya sa akin. Matagal na yon. Sabi niya, may negosyo rin siya. Di ba, Tita Cynthia? May negosyo siya, ganyan. May mga feng shui din siya doon, ganyan. Tapos, nung tinanggal niya yon, alam nyo ba na ang sabi niya, na talagang dumahalo yung pagpapala sa kanila. So, praise God. Congratulations po, Ate Jen. Amen. Amen! Panahanan po ng Banal na Espiritu ang seasons at Laguna. Panahanan po ng Banal na Espiritu ang bawat tahanan. At ang ating mga buhay po, amen, ay templo ng Banal na Espiritu. So, God bless po. Banal na Espiritu po ang manahan sa ating mga buhay. God bless us all. So, point number 1 na po tayo. Point number 1. Salamat po, Scroll and Shop. God bless you po. Number 1. Ako din. Ate Jen. God bless you, Seasons at Laguna. Seasons 2. Okay, number 1, first point. God determines where people belong. God determines where people belong.
So alam ng Diyos ang lugar na paglalagyan sa'yo. Okay? Alam ng Diyos ang lugar na pagdadalhan niya sa'yo. Naalala ko yung turo sa amin ng professor namin sa Bible School. Ang sabi niya, you are most anointed and you are most blessed when you are in the right place. Totoo yun. You are most anointed and you are most blessed when you are in the right place. For example, nandito yung ulan ng pagpapala. Eh nandito ka. Hindi mo nasasalo yung pagpapala. You must be in the right place para maulanan ka ng pagpapala ng Diyos. So kapag ikaw ay nasa tamang lugar, you are most blessed. Dito kasi baka naaanggihan ka lang. Pero dito, nabubuhusan ka. Amen? And you are most anointed when you are in the right place. For example, ang talent mo ay pagkukumpone. Magaling ka sa pagkukumpone. So, dapat nasa technical ministry ka, di ba? Pero minsan, gusto mo sa isang ministry na hindi ka naman swak para doon. So, you are most anointed when you are in that technical ministry. Kasi doon mo nagagamit yung skills, yung talent, yung gift na binigay sa'yo ni Lord. Amen? Kaya kung sobrang maganda ang boses mo, pasok ka ng worship team. Pero kung alam mo sa sarili mo na medyo hindi mo alam yung mga tamang key at tamang tono ng kanta, wag mo ipilit sa worship team. Hanap ka muna ng iba. Mag-practice ka muna. At kapag okay ka na, pasok ka ng worship team. You are most anointed when you are in the right place. Amen? Doon ka kung saan ka tinatawag ng Lord. Kung magaling kang magluto, di pasok ka sa food ministry. Meron dito magagaling magluto. Sino dito magagaling magluto? Baka naman. Sinay Sally, ayan. Sinay Sally, like kung kinukwento sa inyo, isa yan talaga sa mga, ang ministry niya ay magpakain. Magpakain ng mga workers sa church, ng mga ministers. So yun yung ministry niya every Sunday, magpakain. So kung saan ka mas magagamit, ipagamit mo yung buhay mo. Ayan si Dieter, talaga. Every pastoral meeting. Saan ka nagpapakain, Dieter? Sa mga pastor? Wow, sana all. Ang title ng topic natin, Placed by God, Not by Accident. So God determines where you belong. Okay? Kung saan ka nararapat. So sa Genesis chapter 10 verse 32, sinabi doon, these are the clans of Noah's sons. From this the nation spread out over the earth. So people did not scatter randomly. Hindi sila basta randomly nagkalat-kalat sila, hindi po. Si Lord, inalaw niya ang boundaries, ang mga territories and languages to form. So where you were born and where you live are not accidents. They are part of God's providence. Wow. Ganda nun. Where you were born and where you live are not accidents. They are part of God's providence. Hindi aksidenteng Pilipino ka. Hindi aksidente na kayumanggi ang kulay mo. Hindi aksidente kung bakit ganyan ang mata mo, ang ilong mo, ang complexion mo, ang lahat sa'yo. Alam mo ba na napakaganda mo sa harap at napakagwapo mo sa harapan ng Panginoon? Sometimes, parang tinitingnan natin yung sarili natin nang naaayon sa standard ng mundong ito. Pero alam niyo, dapat hindi. Dapat nakaayon tayo sa standard ng Panginoon. Maganda ka nga. Pangit naman ang ugali mo. Gwapo ka nga. Hindi ka naman sumusunod sa Panginoon. Pasensya na. Diba? We are God's masterpiece eh. We are fearfully and wonderfully made by God.
Ikaw ay very unique. Very unique ka. Okay? Kaya kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, nagtatapat ka sa Kanya, congratulations. Napakaganda mo sa harapan ng Panginoon. Ikaw ay isang aroma na umaalingasaw at nagbibigay ng mabangong samyo sa Kanya. Amen. Ang iyong buhay ay kakaiba. Kaya magpagamit ka palagi sa Panginoon. Amen? Magpagamit ka palagi. Hindi aksidente kung bakit ikaw yan, kung bakit ganyan ka, kung sino ang magulang mo, kung ano ang buhay mo ngayon. Hindi aksidente. They are all part of God's providence. So, stop comparing. Okay? Stop comparing your place to someone else's. God assigns purpose to place. Alam nyo, mas magiging magaan ang buhay kapag tinigilan mo ang pagkukumpara. Tama, God pleaser tayo, hindi tayo people pleaser. Huwag mong ikumpara ang buhay mo sa buhay ng iba. Kasi kapag kinumpara mo, dyan magsisimula ang envy and jealousy . Diyan magsisimula yung insecurities. So stop comparing your place to someone else's. Iba-iba tayo ng calling. Hindi lahat ng tao ay kayang gawin yung ginagawa ko. Pero may mga bagay din ako na hindi ko kayang gawin na kayo lang ang makakagawa. Amen? Iba-iba tayo ng calling. May mga tinawag para magpastor, may mga tinawag para maging teacher, apostle, missionary. Iba-iba po . So know your place. Tama, we are all unique from the eyes of God. Iba-iba tayo. May mga tinawag ng Diyos para magpuntang ibang bansa. May mga tinawag ng Diyos para manatili sa Pilipinas. May mga naglilingkod sa church. May mga naglilingkod din sa pamilya. And that is their ministry. You know what? Family is our first ministry. Hindi pwede na sobrang busy mo sa church, nakakalimutan mo yung pamilya mo. Amen. Iba-iba tayo ng ministry . So stop comparing yourself. Stop comparing your place to someone else's. Kasi iba-iba tayo. Tama, it should be balance. Now, maging masaya tayo doon sa calling ng mga tao sa paligid natin. Kasi kung doon sila nag-e-excel, huwag kang mainggit. Huwag kang mainggit. Doon sila ginagamit ng Lord . Ikaw, gagamitin ka rin niya. Doon sa lugar na ilalagay ka niya, bloom where you are planted. Tama yun, grow where you are planted. Trust His placement. Amen. Trust His timing where you're meant to grow. God will make a room for you. Hindi mauubusan ng paraan ng Diyos, ng lugar ng Diyos, kung saan ka niya dadalhin. Amen? So if you are in that place, you will grow. You will multiply. I praise God, dito niya ako dinala sa TikTok. I praise God, dito niya ako dinala sa online world. And here I can see we are growing. We are multiplying. God is so good. Hindi lahat kayang gawin to. Itong pag-share ng gospel sa maraming mga tao, pero meron kang kayang gawin na ikaw lang ang makakagawa. Meron kang kayang gawin. Ipagamit mo sa Diyos kung ano yung meron ka. Ipagamit mo sa Diyos ang buong buhay mo, hindi ka magsisisi. Hindi ka magsisisi. Amen. Alam niyo kung saan ako humuhugot ng lakas? Every morning, every night tayo nagde-devotion. Every night natututo, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kapag doon ka tinawag ng Lord, alam mo idadagdag niya sa'yo, passion.
Kapag tinawag ka ng Lord dun sa lugar na yon, dadagdagan ka niya ng passion. Because if you are not passionate dyan sa pinapagawa ng Lord, mauubos ka agad. Hihinto ka agad. Mapapagod ka, mababurnout ka, mai-stress ka. Hihinto ka. Kasi wala ng passion. But if you know that God is calling you there, He will equip you, tama. And He will add passion in you. Amen? Dadagdagan ka niya ng passion dyan sa ginagawa mo. Siya ang naka-back up sa'yo. Kaya alam niyo yung trabahong ginagawa niyo ngayon, lalo yung mga OFWs, hindi niyo magagawa yan kung wala kayong passion dyan sa ginagawa niyo eh. Mahihirapan kayo, mapipilitan kayo, mababurnout kayo, susuko kayo dyan sa ginagawa niyo. So I pray, dagdagan ng Lord ng passion ng bawat isa. Dagdagan ni Lord ng zeal ang bawat isa po sa atin. In Jesus' name. I pray for that. Makakayanan nyo. Hindi na kayo yung tao na napipilitan sa ginagawa nyo. Change that mindset. The more na napipilitan ka, the more na mahihirapan ka. Passion and purpose. Thank you, Feb. Yeah, passion and purpose. Kasi if you know your purpose, dun sa ginagawa mong yan, you will be passionate. Alam mo na nilagay ka ng Lord dyan, may assignment si Lord dyan, go. Do it. Kaya po passionate ako kumanta at magluto. Amen at pagtuturo. Wow. Thank you then, Celine. God bless you. At ako, nandito ako ngayon. I praise God. Dito ako dinala ni Lord na platform. Kaya I have a lot of passion. Imagine niyo araw-gabi Alam niyo nung una kong ginagawa to, minamalat-malat pa ako. Nauubusan ako ng boses. Pero ngayon, tuloy-tuloy, yung energy ko, yung passion ko, parang laging bago araw-araw, umaga, gabi. Kasi sabi ko nga sa iyo, nagpapasaya sa akin yung may mga tao na nakakakilala kay Lord eh. Yung kayo, di ba? Yung mga first-timer. Sino dito mga first-timer na nandito pa rin hanggang ngayon? Pwede ko bang makita? Yung mga first-timer na kanina pa nanonood hanggang ngayon nandito pa rin. O ayan, di ba sila? Samantalang kanina siguro nag-i-scroll lang yan ng TikTok, nanonood ng mga video, napadaan dito. Ayan, napasama na rin sa atin. Amen. Di ba napakabuti ng Lord doon? Sa mga hindi mo inaasahang panahon at pagkakataon, nangungusap siya sa'yo. At hindi mo inaakala na doon na pala magsisimula ang pagbabago ng buhay mo. God is so good. God is so good. Ayan, di ba? Since yung mga nag-umpisa dito, nung unang-unang nanood sila, hanggang ngayon, nandito pa rin. O, di ba? Pinapabalik talaga kayo ni Lord dito. Hindi niya kayo pinapabalik sa akin. Sa presence niya kayo pinapabalik. Di ba, Pam? That's true. That's true. 4 months and still here. Mga second timer. Ayan, di ba? Sabi ni Cheng, truth cap. Strongly agree. I excel sa current work, not even related sa natapos ko. God is amazing. Amen. Amen. Kung saan ka dadalhin ng Panginoon, kung saan kanya dinadala, sumunod ka. Kasi doon sa lugar na yon will be your promised land. Sabi nga nila, di ba doon sa, nung naglalakbay ang mga Israelites, a land flowing with milk and honey. A land flowing with milk and honey. Ganong klase yung promised land. So if you are looking for that place, hanapin mo sa Panginoon, Lord, saan mo ba ako dinadala? Saan mo ba ako gustong dalhin? Dalihin mo po ako doon, magpapasakop ako sa iyo.
Paano mo malalaman ang will ni Lord? Magbasa ka ng Bible. And yung mga circumstances sa paligid mo, then seek counsel to your pastors, to your leaders. And then if you have that peace in your heart, when you pray, you will know that that's the will of God. Kung yan ay nakapaloob sa salita ng Diyos. Amen. Meron tinatawag sila lang, hanapin ko lang yun. Ito. So meron tayong tinatawag na prayer of submission to the will of God. For example, tatanungin mo si Lord, Lord, ano ba ang kalooban mong course na kunin ko? For example, di ba? Sa mga estudyante, magka-college na kayo, ano ba ang kukunin kong course, Lord? Kasi wala naman sa Bible yun, hahanapin mo, doktor, lawyer, wala naman sa Bible yun, di ba? So, ang prayer na gagawin mo is prayer of submission to the will of God. Ibig sabihin, nananalangin ka, Lord, ano ang kalooban mo sa buhay ko? So, I pray, Lord, at kung ano yung kalooban mo, magpapasako po ako, Lord. Prayer of submission to the will of God ang tawag po doon. Prayer of submission to the will of God. Praise God, Vern. Hallelujah. God is so good. So, you are not misplaced. Gusto kong sabihin sa'yo to. You are not misplaced. You are God-placed. Ganda. You are not misplaced. You are God-placed. Nilagay ka ni Lord dyan. Nilagay ka ni Lord dyan. God bless you po. Kung nasa ang lugar man kayo ngayon. Kung nasa ang bansa ka man, nasa ang eskwelahan ka man, nasa ang kumpanya ka man, God placed you there. And you will grow. And you will multiply. And you will be prospered. And you will grow in abundance. In Jesus' name. In Jesus' name. You are God-placed. Amen. So that's number 1. God determines where you belong. Okay, where you belong. Praise God. Natututo po ba so far? Amen. Inom lang po ako water. Ayan. So, parang may nagtanong kanina, ano daw ibig sabihin ng hallelujah? So, para sa ating mga Christians, when we say hallelujah, it's like we are uttering praise to God. It is our expression of worship. Yeah, so purihin si Yahweh. Yeah. Ano pala siya? Interjection from the Hebrew language. So, ginagamit siya to express your gratitude to God, your praise to God. Yan. So, when we say hallelujah. Amen. O, diba? Sabi ni Mami Jing, ayoko talaga dito sa Siargao, pero dito pala ako ibe-bless. Salamat, Lord. May mga lugar na parang ayaw natin, pero gusto ni Lord para sa atin. Kasi doon niya tayo pagpapalain. Amen. Yes, Ate Jen, I believe you are there, Ate, for a reason. God put you there. Amen. And God will bless you there exceedingly abundantly, more than what you believe or more than what you ask for.
Kahit ayaw mo sa ngayon, kung diyan ka pagpapalain ni Lord, sige Lord, I'll stay. I'll stay. And why we met all the residents and future residents who are coming po. Yes, ate. May mission po kayo sa kanila. May mission kayo sa kanila. So, number 2, identity comes before achievement. Identity comes before achievement. So, dito po sa... O, diba? Not me. Ayaw mo dyan, ha? Dyan ka pala gagamitin ni Lord para maging campus missionary. Identity comes before achievement. O, diba? O, diba, Jamson? Saang lugar ka ba dati, Jamson? Minsan may mga lugar tayong ayaw, pero yun pala yung gagamitin ni Lord no? To bless us, di ba? That's, I see, Jamson. May tanong po ako, blessing pa din po ba ang pagiging unemployed? Tapos, PWD pa po. May lesson siguro tinuturo ang Panginoon dyan sa sitwasyon mo ngayon. But always seek the will of God. Always seek the will of God. Kung saan kanya dadalhin. Sabi ko nga kanina, you are most blessed when you are in the right place. Talaga ate Jen. FA pero nag-work ako. Pastor, doon ako nilagay ni Lord. Amen. At ngayon nakikita natin, di ba? Ang dahilan, kaya pala dito ako nilagay ni Lord. Kaya pala. O, di ba? Di ba? Sino dito yung mga nakakilala kay Lord nung nandun na sa ibang bansa? Meron ba? Yung dahil ng ibang bansa sila, dun sila nakakilala kay Lord. O, ayan, di ba? Marami din. So, nung ng ibang bansa sila, dun yung nakilala si Lord. Wow! So, God has a reason talaga. God has a reason kung bakit dinala kayo ng Lord sa ganyang mga bansa. Doon nyo pala mas makikilala at may encounter ang pag-ibig ng Panginoon. Wow! Praise God! God is good. Thank you, Lord. Marami. Amen. Hindi talaga nagkamali ang Panginoon. So sa Genesis chapter 10, nakikita natin yung record ng mga names, hindi ng mga accomplishments. So names, not accomplishments. So before humanity built cities or kingdoms, God established identity through lineage. God values who we are before what we do. Again, God values who we are before what we do. Okay? Yung kung sino ka, hindi yung mga bagay na ginagawa mo. Sana wag mong ma-misinterpret na kailangan gawin ko to para kalugdan ako ni Lord, etc., etc. Ayusin mo muna yung buhay mo. Yung sarili mo. Hindi mo kailangan ng maraming achievements. Hindi mo kailangan ng acknowledgement ng mga tao bago ka mapansin ng Panginoon. Kasi God values who you are before what you do. Mas mahalaga sa Diyos ang being mo kesa sa doing mo. Amen? God is more interested in your being than your doing. Kasi minsan, parang nagsasabi natin, kailangan gawin ko to, kailangan active ako sa church, kailangan busy ako sa ganito, bla 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 bla. Hindi naman, kamusta ka naman? Kamusta yung being mo? Kaya nga mahalaga rin yung pag-aalaga sa sarili. Mahalaga rin ang pag-aalaga sa sarili. So mga kapatid, di ba kailan ka huling nagpamasahe? Ate Jen, kahapon, di ba? Ang sarap. Kailan ka huling nagpamassage? Kailan ka huling nagpalinis ng kuko, nagpa-manicure, nagpa-pedicure? When was the last time? Why don't you treat yourself today?
or sa linggong to, bakit hindi mo i-treat yung sarili mo? Diba? Sobrang relax. That's part ng pag-aalaga ng sarili. Amen? O, diba? Si Caviteña in New Zealand, ayaw niya rin sa NZ, pero doon pala siya makakakilala kay Lord. Diba? You have to take care of yourself and your soul. Kung gusto mong magamit ka pa ng Diyos, ingatan mo yung sarili mo. Ayan, sa lahat ng mga hindi na naalagaan yung sarili, starting today, go. Get that massage. Uy, Gibson! God bless you. Alagaan mo yung sarili mo. Huwag puro trabaho, okay? Huwag puro trabaho. Ingatan yung sarili. Okay. Yan RMT. I'm not so sure about that. Pero i-research natin yan. Chat mo na lang ako para masagot natin. Hello, Brother Richardson. God bless you. Okay, so go. Get that massage, that manicure, that foot spa, that pedicure, ako ano man. Okay? Ingatan ng sarili. Hindi nakatingin si Lord sa mga achievement natin. God values who you are. Your worth is not found in success, status, or recognition, but in belonging to God's story. Again, your worth is not found in success, status, or recognition, but in belonging to God's story. You belong to God. You belong to Him. And you don't have to prove anything anymore. Okay? Nasa chat. Paki-ano nga po, paki-pin mga kapatid. Yan, paki-pin po. Your worth is not found in success, status, or recognition, but in belonging to God's story. Yan. Mas mahalaga ka sa Panginoon na belong ka sa family niya. Hindi niya hinahanap yung mga success mo sa buhay, status, or recognition. Alam niyo, pag umuwi tayo ng langit, hindi mo naman mababaon lahat ng mga medals and certificates mo eh. Diba? Pag uwi natin ng langit, hindi mo naman mababaon lahat ng mga achievements mo, recognitions mo. Mas mahalaga na kaparte ka o kabahagi ka ng pamilya ng Diyos. Kaya yun ang mas ingatan mo. So God writes names before He writes achievements. Your being is more important than your doing. Grabe, natapos na yung no? Yung background music. So that's number 2, identity comes before achievement. And last, number 3. So this one, God is writing a bigger story than one nation. God is writing a bigger story than one nation. So from one family came many nations, but all were still under one God. Isang Diyos. Genesis chapter 10 reminds us that God's plan is larger than borders, politics, or cultures.
mas dakila pa rin ang plano ng ating pong Panginoon. It is larger than any borders, politics, or cultures. And this prepares po for the gospel, where salvation is offered to all nations. Hindi lamang po sa isang bayan, kasi supposedly ang mga Israelites, they are the sila ang chosen nation ng Panginoon, 'di ba? Nasa kanila ang pangako. And marami ang nagsasabi na ang salvation nung unang panahon are only for the Jews, as in mga pure Israelites. Pero hindi nagtapos doon ang pagliligtas ng Panginoon. So hindi lamang sa mga Hudyo nagkaroon ng kaligtasan, kundi sa ating mga Hentil. Ang tawag sa atin ay mga Gentiles. Okay, Gentiles, mga Hentil po tayo. Salamat sa Lord dahil hindi natapos ang kanyang pagliligtas doon sa kanyang bayang pinili, kundi para sa atin din. Amen? It expands sa buong mundo. At ngayon, na ipipreach ang gospel sa buong mundo. So God is writing a bigger story. God is writing a bigger story in our community. God is writing a bigger story in your life, in your family. Amen? Amen. God is writing a bigger story. So dapat po ang pananampalataya natin should expand our vision. Kailangan yung pananampalataya natin, laging pataas tayo Laging pa-multiply, laging pa-grow. Faith should expand our vision, not shrink it. And God's heart is always bigger than ours. Kaya napakalaki po ng pagtanaw ko sa community natin. Napakalaki po ng nakikita ko na gagawin ng Lord sa community natin. May impluwensyahan po natin ng maraming mga tao. Hindi lang ako, kundi kayo. Tayong lahat ay gagamitin ng Lord to expand this community. Amen. Lahat po tayo. Again, siguro darating yung pagkakataon na hindi na kayo manonood dito. Alam niyo kung bakit? Kasi kayo na mismo yung gumagawa. Kayo na mismo yung nagsha-share. And I am excited for that. I know that this is just, parang isang platform lang po ito na kung saan natututo tayo, lumalago tayo, pero darating yung panahon at pagkakataon kayo naman ang gagamitin ni Lord. At ako po ang isa sa mga pinakamagiging masayang tao to support you. Isa po ako sa magiging pinakamasayang tao to back you up in prayers. Na dahil dito sa TikTok live stream, nag-emerge ang maraming mga leaders. Nag-emerge ang maraming mga evangelists, maraming mga pastor in Jesus' name. It will expand. And that is my vision. That this community will be known not just here in the Philippines but abroad. Yan po ang vision natin. At like ko sinasabi sa inyo, yung vision natin na makapagbuo ng Christian Foundation, it is ongoing. We are praying for that. Makapagtayo tayo ng Christian Foundation dito sa Pilipinas. Kung loloobin po ng Panginoon. At alam ko po na isa tayo sa mga gagamitin ng Panginoon. Malay nyo, isa pala sa community natin ang magiging mga mga board of trustees and all. 'Di ba? Kasi para makapagbuo ka dito ng Christian Foundation sa Philippines, kailangan mo ng 1 million. You need 1 million to operate. 'Di ba? Ganun kalaki. So saan ka kukuha nun? Di natin alam. But ngayon po, we are saving. So we have mission partners. We have mission partners and we are saving for that. To God be the glory po. So let's just wait for God's perfect timing po. Let's just wait for God's perfect timing. Tama, maliit lang kay Lord yun. Hindi natin alam kung sinong mahihipo ng Panginoon. Hindi natin alam kung sinong gagamitin ng Lord. But one thing is for sure, kapag kalooban niya, mangyayari. At mangyayari. Amen.
Yes! Ako, alam yung ginawa ko, sabi, Pas, paano niyo po nalaman ang calling niyo po is ganito? Nakaka-inspire lang po. I even didn't know that God will use me here. But you know what? I just followed. Alam ng mga malalapit sa akin dito kung paano nangyari to. Kung ba't ako napunta dito. And I never imagined because all I know, parang, all the while, I thought, ang calling ng Lord sa akin ay magpastor sa isang church. That's what I thought. Na nandun ako sa loob ng church, I am pastoring these people. Pero never have I imagined na dito pala sa TikTok ako gagamitin ng Lord. I just followed. I just obeyed. And I just, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Kasi hindi ko alam kung paano eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam kung paano ko sisimulan to eh. Bigla na lang nangyari. Bigla na lang lumago at dumami ang community natin. From 100 plus na nanonood, actually nagsimula sa 10, 30, hanggang dumami ng dumami. So siguro sunod ka lang sa Lord kahit nakakatakot. Ako nung time na yon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Like, tama ba itong gagawin ko, Lord, na dito ako sa TikTok mangangaral ng salita ng Diyos? Dito ba, Lord? Dito mo ba ako gagamitin? Cellphone lang gamit nun. Wala pang ganitong ilaw. Wala pang kahit na ano. Diba? Ay, tama, Ate Eden. Natumpak mo yon. Kahapon ba yan? Obedience requires entering, not just building. Noong devotion natin yan. It requires entering. Kailangan mong pumasok kahit di mo alam kung anong mangyayari. Amen. Amen. So yun, sunod ka lang. Sunod ka lang. So God's story is global. Even when our vision is local. Para sa akin to Kasi dati, syempre, nandun ka lang sa isang community church mo. Pero ngayon, itong movement na ito, it is global. Opo naman, Ate Abby, napapagod din ako. Pero whenever I go back to my whys, bakit? Bakit ko sinimulan? Bakit ko ginawa? Bakit ko binuo? Nagkakaroon ulit ako ng passion to continue. Diba, imagine yung 600 na nanonood habang nag-share ka ng gospel. 600 ha? Napakadaming tao nito, itong 600 na to. So we are now global. Mga kapatid, palakpakan natin si Lord. International, itong live stream natin. Buong mundo ang nakakanood, buong mundo ang nakakakita ng live stream na ito. Aren't you proud? Aren't you grateful sa biyaya po ng Diyos? Kaya binabalik natin ang lahat ng papuri. We give all the credit, we give all the glory to God. Amen? Sa Diyos ang lahat ng papuri. Yung nakaset lang dati mind mo ng Sunday lang, pero now, kaya na everyday ang word ni Jesus. Tama, JM! Di ba dati parang iniisip natin, every Sunday lang ang word of God. But now, it's everyday Jesus. Alam nyo, nung nasa church ako, gumawa ako ng program na Everyday Jesus. Ang ginagawa ko doon sa Everyday Jesus, kasi yung church namin doon, nadadaanan siya ng mga tao, ng mga estudyante. So, ang ginawa ko, okay, mga kabataan, gawa tayo ng program, Everyday Jesus. Ang gagawin natin, mag-i-invite tayo araw-araw ng mga kabataan sa church. Tapos tuturuan natin. So, ginawa namin yon Everyday Jesus. Everyday Jesus. Yun pala ipagpapatuloy natin dito sa TikTok, ang Everyday Jesus. Wow. Diba? Araw-araw tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Araw-araw tayo nandito nakikinig ng salita ng Diyos. Every day, it's all about Jesus. Amen.
Amen. Di ba? Malay nyo, magkita-kita tayo sa anniversary natin. Malapit na anniversary natin sa July. Nako po, ano kaya mangyayari sa anniversary natin sa July? Paghahandaan natin yan. Paghahandaan natin yan. Kita-kits tayo sa isang lugar. Pwede tayo mag-rent somewhere, kung saan man, pag-ipunan natin, mag-rent tayo ng isang lugar, doon tayo mag-worship kay Lord, face to face. Wow, nakakaiyak yun. Nakakatuwa, no? Pag-ipunan na natin yan. Okay, pag-ipunan natin yan. Let's go. Let's go. Once a year. Isa-set natin yan. Ha! Amen. Amen. Lahat tayo invited. Ngayon pa lang. Paghahandaan natin yan. Paghahandaan natin yan. Nakaka-excite. Punta kayo dito sa sa Manila. Siguro sa Manila tayo para central. Doon tayo maghahanap ng lugar. Pwede siguro sa isang parang ballroom or kung saan man. Basta, tingnan natin. Hindi natin alam. Diba? Kung saan. Let's see. Yeah, mataas ang faith natin. Let's go. Sa July, aabot na tayo ng 100,000. Amen? Kasi ngayon, ilan na ba tayo ngayon? 43.3. Palakpakan natin si Lord. 43.3. Aabot na tayo ng 100,000 sa July. MOA Arena pala, no? Grabe naman yun. Mag-renta tayo ng isang stadium. Patapos na pa-conclusion na actually. Kasi ang ganda nito, God's story is global. God's story is global. Even when our vision is local. Hoy, wag. Leader ko yan. Si Brother Eddie. Yeah, he's my pastor, he's my leader. Grabe, God is good. Global, pang-international na tayo mga kapatid. All for the glory of God. All for the glory of God. Kung yung ibang tao nanonood dito sa TikTok ng kung ano-anong mga bagay, at least tayo, may kabuluhan yung ginagawa natin. No? May patutunguhan. Amen. So, hindi nawawalan ng saysay ang mga oras na nilalagi natin dito. Amen? May patutunguhan po tayo. May kalalagyan ka. Sakto yun, di ba? Kasi about place tayo ngayon eh. Placed by God, not by accident. Ang totoo, may kalalagyan ka. May paglalagyan ang Diyos sa iyo. And that is so exciting to know. Lord, saan mo kaya ako dadalhin? Saan mo kaya ako ilalagay, Lord? Pero alam ko po kung saan mo ako ilalagay, nandoon ang pagsama mo at ang pagpapala mo. Nandoon, Lord. Amen. Yeah. God is good. So, conclusion na po tayo. For our conclusion, ang Genesis chapter 10, tinuturuan po tayo. God places people with purpose. Identity is more important than reputation. And God's plan includes all nations. God's plan includes all nations. Kung tayo ay nilalagay ng Panginoon sa isang lugar, nagdadala rin siya ng mga tao sa atin. Sana po ang buhay natin ay hindi maging katisuran ng iba. Sana yung buhay po natin ay maging daluyan ng pagpapala sa kanila. And because of our surrendered life, these people around us will also know Jesus as their Lord and Savior. Pangalagaan mo yung identity mo. It is more important than your reputation. Ang reputasyon nasisira. Pwede kang siraan ng mga tao. Pwede nilang sirain ang reputasyon mo. Pero hindi ang pagkilala ng Diyos sa buhay mo. Amen?
Kahit na anong sabihin ng mga tao sa'yo, mas mahalaga kung sino ka sa harapan ng Diyos. Mas mahalaga ka kung anong sinasabi sa'yo ng Panginoon. Hindi yung kung anong sinasabi sa'yo ng iba. Identity is more important than reputation. Amen. So before people tried to make a name for themselves, in Genesis chapter 11, mamayang gabi, yung pag-aaralan natin, bago sila gumawa ng pangalan para sa sarili nila, Genesis chapter 10 shows us that God already named them, placed them, and purposed them. Yeah, this one. Genesis chapter 10 shows us that God already named these people. He already placed them in the right place. At meron ng purpose ng Lord sa kanila. Listen, makinig kayo dito. Makinig kayong maigi. Sabi dito, our calling is not to compete. God bless Messiah, matulog ka na after nito. Our calling is not to compete for significance, but to live faithfully where God has placed us. Hindi mo kailangan makipagkompetensya sa isang lugar. Alam mo yung parang, para sa akin to, deserve ko to, in-earn ko to, etc. I prove my worth for this. I belong here. You don't need to compete for that significance of yours. Ang gusto ng Panginoon, for you to live faithfully where God has placed you. Kung saan ka nilagay ng Diyos, maging tapat ka dyan. Kung anong pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, maging tapat ka dyan. Amen? Maging tapat ka sa maliliit na bagay at ikaw ay pagkakatiwalaan ng Diyos ng mas malaki. Before, I am just there in our church. Now I am here in this platform, preaching the gospel in all people across the world. Buong mundo. One day, I am there. Today, I am here. God placed me here for a reason. Hindi ako nakipagkompetensya para magawa ito. Wow, God bless you, not me. God bless you. Hindi ako nakipagkompetensya. I just followed Him eh. I just surrender. Sobrang nagtiwala lang ako sa Diyos. Thank you, Sel Buazon. And yeah, ABD Azahir. God bless you po. Nagtiwala lang ako sa Panginoon. Kailangan mong gawin, magtiwala ka lang. Kahit hindi mo talaga maintindihan at hindi mo maunawaan, may paglalagyan ng Diyos sa'yo. So for our last words, final words for today. Listen. You don't need to make a name for yourself when God already written you into His story. Amen. You don't need to make a name for yourself when God has already written you into His story. Ang ganda. Na ano ka ba yan? Hindi mo na kailangang gumawa ng pangalan para sa sarili mo. Kasi sinulat na ng Panginoon ang napakagandang kwento ng buhay mo. And all you have to do is just to trust Him. Trust His perfect timing. Trust His perfect plan. Amen? Magtiwala ka. Napakaganda na ng nakasulat na kwento ng buhay mo. You just need to trust Him fully and completely.
Again, hindi mo kailangang ipagmayabang ang mga achievements mo. Hindi mo kailangang ipagmalaki ang mga bagay na na-attain mo sa mundong ito. Kasi una pa lang sa lahat, binigyan ka na ng magandang pangalan ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, pwedeng iba ang tingin ng mga tao sa'yo. Pwedeng masama ka, pwedeng ganito yung ginawa mo, etc. Pero sino ang tunay na nakakaalam ng puso ng isang tao? Ang Panginoon lang. Kung ganyan ang tingin sa'yo ng iba, let them. Kasi ang mas mahalaga sa atin ngayon, ano ang tingin ng Diyos ko sa akin? Ano ang tingin ng Diyos ko sa akin? Yun ang mas mahalaga. God placed you there, not by accident. May paglalagyan ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. At dito po nagtatapos ang atin pong morning devotion. Praise God. Sa lahat naman nakasama po natin, let us end with a closing prayer po. Shall we close our eyes? Shall we bow down our head? Hallelujah. Wala pong salita na kayang mag-describe ng nararamdaman po namin ngayon, Panginoon. Punong-puno ng pasasalamat ang aming mga puso. Salamat po sa umaga pong ito for allowing us to encounter you once again. Salamat po, Lord. You placed us right where we are, not by accident, but by purpose. Meron kang dahilan kung bakit nandito kami sa sitwasyon namin. May dahilan ka kung bakit nandito po kami sa kinalalagyan po namin. Yes, may bigat. Yes, may hirap. Nangihina kami at times. But you are always enough. Palagi po kayong sapat, Panginoon. You are always enough, Lord. Nagpapakumbaba po kaming lumalapit sa iyo sa oras po na ito. Humihingi po kami ng tawad kung may mga pagkakataon po na nag-question po kami. Humihingi po kami ng tawad kung may mga pagkakataon na tinatanong namin kayo, Lord, bakit ako? Bakit ganito? At minsan nawawalan po kami ng pananampalataya sa iyo. But still, we are here, Lord. We humble ourselves before you. We humble ourselves before you, Lord. Turuan mo kaming magpasakop. Muling magpasakop sa iyo. Salamat, salamat, Lord. Pagpalain mo po ang mga kapatid kong nandito at nanonood ngayon. Samahan mo po kami, Lord. Kung nasa ang lugar, kung nasa ang sitwasyon man po kami, itawid mo kami, Panginoon. Pagpalain mo kami. Protektahan mo kami, Lord. Walang anumang kapahamakan, kamatayan na hindi mo kalooban ang magtatagumpay sa amin. Thank you, Lord, for being with us. Thank you, Lord, for sustaining us. Thank you, Lord, for giving us the passion and that purpose, Lord. Salamat dahil kayo ang mas nakakakilala po sa amin. Thank you, Lord, for putting us into this place with purpose. Thank you, Lord, for this identity that you have given to us. And thank you, Lord, dahil napakalaki ng plano mo sa aming buhay at sa community po na ito. This is something global. This is something global.
Magugulat po kami isang araw na napakaraming mga tao sa buong mundo, all Filipinos and all nations of the world will bow in the name of Jesus. Their tongue will confess that Jesus is Lord. Their knee will bow in the name of Jesus. And we will declare all together that Jesus is Lord. Jesus is Lord. All tribes, all nations, all people will know that Jesus is Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you so much for this wonderful time. Thank you, Lord. You are just so faithful, God. And we just want to worship you paulit-ulit. Paulit-ulit. Nais po namin kayong sambahin at papurihan, Panginoon. Hindi kami magsasawa na ibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Because you deserve all things. You deserve all things. Sa amin pong paghiwa-hiwalay ngayong araw na ito, lahat ng aming mga gagawin ay pagpalain mo. Ingatan mo kami, ang aming pamilya, sa pagtatrabaho, paghahanap buhay, pag-aaral. Balutan mo kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo at bigyan mo kami ng katagumpayan. Salamat! Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat. At binibigay po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat-lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God!